as a young dad? Mabuting ama. Masaya. Masaya, oo. At yung malaki yung pangunawa ko sa anak ko. Na alam ko na kaya ko siyang palakihin ng maayos, kaya ko siyang bigyan ng pagkakataon para makapagtapos ng pag-aral. Marami akong pangarap sa kanya. Okay. Jiro, isa sa mga pinagdaanan mo before was yung masamang bisyo. Ano yung tumatakbo sa isip mo noong mga panahon na yon? Wala ako sa sarili that time eh. So, ang iniisip ko lang yung sarili ko. Kung saan ako pupunta, kung ano bang gagawin ko, yung halos wala. Empty mind ako nun. Pero kasi that was also coming from the success of your showbiz career eh. 'Di ba? Na parang ang dami mong achievements nung time na yon, tapos biglang may ganung lumabas na balita. So marami rin na nagulat doon. Paano ba nagsimula yung ganung klaseng buhay? Nag-start yun nung natuto ako sigurong magbisyo talaga. Yung alak, sigarilyo, tapos nabarkada na ako, mag-isa ako umaalis. Hindi ako nagpapaalam, uuwi ako ng late, siguro past 5 a.m. na, uuwi ako. Tapos pagtatanungin ako, hindi ako sasagot hanggang sa wala na silang magawa sa akin. Ayaw din nila masaktan ako, so go lang sila. Hanggang sa napunta na ako sa drugs, in-abuse ko na yung sarili ko. Nagtuloy-tuloy na. How did it affect your life as an actor nung time na yon? Parang gusto mo ba i-give up na lang lahat? Okay lang sa'yo yung mga time na yun na mas importante ang bisyo? Alam ko na masisira ako, pero inisip ko rin niya, siguro baka kaya nangyayari yun dahil talagang kailangan ko mapagdaanan yun. Pero naapektuhan ng malaki yung sarili ko. Lalo na yung hindi ako nakakapunta sa taping. Marami akong namimiss. Pati yung pamilya ko, hindi ko na nakakausap na maayos. Pero ang maganda dyan, nag-volunteer ka. Nanggaling mismo sa'yo na gusto mo magpa-rehab. Oo. Diba? Oo. Bakit mo naisip yon? Dahil wala na ako ibang maisip, siguro na It was the right time. It was the right attitude. yun na yung first thing na pumasok sa isip ko na gawin. Meron bang isang insidente na nangyari na after that, kailangan ko na magpa-rehab? Siguro lahat nung nangyayari na yun, parang insidente para sa akin. So, yung binibase ko na lang yung sarili ko dun sa kailangan ko na siguro magpahinga muna. Parang kailangan ko nang mag-isip kung ano yung dapat na susunod kong hakbang para sa ikabubuti ko. Jiro, meron tayong mga kasama this afternoon. I would like to call in your house parents sa rehab for 1 year. Si Mr. Lito Fernandez. Join me here, sir. Hi, Lito. Join us here. Welcome to Showbiz Central. Have a seat. Ayan, kumusta si Jiro? Okay naman po. Nung time na yon na nag-rehab for 1 year with you. Masunurin? Masunurin po naman. Kahit po medyo minsan, tumitigas sa ulo. Alam naman niya yan eh. Mangingiti-ngiti. Ikaw, Jiro, anong gusto mong sabihin kay Lito na tumulong din sa'yo? Malaki pong pasasalamat ko sa kanila, hindi lang sa kanya. So, sa lahat din ng mga nakakakita sa amin, tsaka dun sa lahat ng mga kasama namin dun. Kasi, lagi kami masaya. 1 year ka doon, di ba? 1 year. Okay. Now that you've graduated, then tapos ka na sa rehab for 1 year, anong mga balak mong gawin? Plano ko munang bumalik siguro sa showbiz. Kung may chance pa na may magbibigay sa akin ng maraming projects. Or else, magtatrabaho ako, kukuha ako ng course sa college. Yun lang naman yung mga plano ko. What do you want your daughter to learn
from your life experiences? When she grows older, baka pag mag-usap kayo, ano yung gusto mong learnings na matutunan niya? Gusto ko matutunan niya yung pagiging mabait, pagiging isang totoong tao. Yung hindi siya magko-cover up ng mga feelings niya para sa akin. Yung sasabihin niya lahat ng problema niya. Open. You want an open communication line between the two of you. All right. Thank you so much, Jiro. And of Thank course, you we very wish you much. all the best, all the luck. And sana makita ka namin sa television very soon. Thank you, Jiro. Thank you, Lito, for being here. Maraming salamat din sa lahat na bumati kay Jiro dun sa VTR. And also, thank you to Dr. Vicky Bello, Sexy Solutions, Dr. Vivian Sarabia Optical, Elorde Jim in Ortigas, Dr. Shella Adahar Dental Clinic, Ton Lau, Zeng Zulweta, Richard of Henry Calayag Salon, and Magnum. Thank you so much. And also, thank you again, Jiro. Good luck sa next chapter ng buhay mo. Thank you. Thank you po sa lahat ng mga nanonood. Pwede pong bumati. Yes, go for it. Binabati ko yung mga kasamahan ko sa home care. Lahat ng mga, alam ko na may miss nyo na ako. There you go. All right. Thank you so much, Jiro. Sa pagbabalik po ng Showbiz Central, ang kwento kung paano ginapang ni Sex Bomb Cheche ang makapagtapos ng pag-aaral niya. Okay, graduation din. Happy graduation, all right? Sa pagbabalik po yan ng Showbiz Central. Mga eksklusibo sa Showbiz Central. Tutukan, R&B Prince Chris Lawrence, live. Ang boyfriend ni Katrina Halili, ilalahad ang damdamin at plano para sa aktres at sa kanilang magiging anak. Controversial cover girl Bella Padilla, buena manong magpapainit sa 2012 Don't Lie to Me Summer Edition. Madadethrone mo kaya bilang sexiest Pinay this year si Sam Pinto. Paghahanda ni Richard Gutierrez, Carla Abellana at Sara Labati sa kanilang pagbibidahang primetime drama na Makapiling Kang Muli. Ipapakita sa atin ang SC host at co-star din nilang si John Lapus. Grabe, nakita niyo ba yun? O, napakanan, kaliwa aking kabayo, napastop ko rin siya, tsaka napaagad. Pamilya ni Ina Asisio, ididimanda raw ang bangko at security ng armored vehicle na nanutok daw ng baril sa kanilang sinasakyan. Sobrang bilis nung armored truck, tapos ginanon yung car. Tapos, akala namin tapos na. Pagtingin ko sa right, sa side mirror ko, after nun, tinutukan niya kami, din umalis siya. Walang pangalan eh. Ang unang silip sa Boy Pick Up the Movie ni Ogie Alcacid. Bale yung buhay ni Boy Pickup ang mapapanood nyo sa movie, pero mayroon ding mga pick-up. At dahil sa resulta sa Don't Lie to Me, Julianne at Elmo, nagkakailangan nga ba sa set ng kanilang launching movie na Just One Summer? Sobrang daming revelations dito. Marami silang Oo, makikita. kaya sana abangan nila yun.